Ayan, kilala niyo yan? Di ba? Gwapo, parang artista ang dating. Yan si Congressman Robert Ace Barbers. Siya ang chairman ng Committee on Illegal Drugs sa Kongreso at overall chairman ng Quadcom na gumagawa ng mga hearing. Kaya ko po pinakilalang ganyan at nang malaala nyo, nako, grabe po ang banat ng mga DDS vlogger sa kanya. Gumawa po ng fake news ang mga DDS vlogger laban kay Barbers para sirain ang kanyang reputasyon, kanyang pagkatao bilang congressman ng Surigao del Norte. Kasi alam nyo, yung Surigao del Norte, ang governor dyan ay yung kanyang kapatid. Silang dalawa actually yung nagpapalitan dyan. Merong pinapalabas na meron daw illegal drugs sa Surigao na parang involved daw ang mga ang mga barbers. So hindi yan matanggap ni Barbers dahil sabi niya hindi totoo yan. Siya nga yung chairman ng komite na nag-iimbestiga sa illegal na pinag-uusapan eh. Bakit siya pinagbibintangan? So ang balik ngayon ni Congressman Barbers ay ang mga DDS vlogger daw ay mga organized na bayaran. Wow! Kaya gusto nga niyang paimbestigahan. Dapat daw imbestigahan itong mga DDS vlogger dahil naninira at mga bayaran daw na kung sinong sektor. Mga fake news, paninira sa kanyang pangalan at sa kanyang pamilya at sa kanya as chairman ng Quadcom. Okay? Kaya uminit ito dahil pinagtutulungan talaga siya ng mga DDS vlogger. Pero alam po ninyo, ang mga barbers kilala ko. Ang tatay po nitong si Barbers ay dating senador, dating police colonel, dating DILG secretary, Robert Barbers, Senador Robert Barbers. Lahat sila Robert eh. Yung magkakapatid na at mag-aama. Si Robert Lyndon Barbers, yung governor. Si Robert Dean Barbers, yung dating nasa Philippine Tourism Authority. At ito nga, si congressman. Ito yung bata sa magkakapatid na lalaki. Si Ace Barbers. So, si Colonel Barbers, na dating Senador Barbers, yan ang lumalaban din sa illegal na drugs nung panahon nila ni General Lim. Di ba? Yan ho yung pangalan ng grupo ng mga barbers. Anti-drug sila nung araw pa. Kaya nga siya naging senador dahil fighter yan. Magaling na DILG secretary ng panahon ni dating Pangulong Ramos. So, pinamana sa kanyang mga anak ang pagiging fighter tungkol sa mga illegal, lalo na ang drugs. Kaya nga siya pinagkatiwala ng Kongreso na chairman ng Committee on Illegal Drugs at chairman ng Quadcom na controversial. At yun ang dahilan kaya binabanatan ng DDS vlogger. Kasi nga, ang tinatamaan sa hearing na ito at ang tinutukoy na posibleng nasa likod ng mga illegal gawain ay mga Duterte at malalapit sa mga Duterte base sa record ng Quadcom hearing na nakakailang hearing na. Mag-iisang taon na yata yung hearing nila. Ngayong linggo ito, makaka-hearing na naman. So, yun. Kaya hindi makatiis si Barbers dahil sobra daw at fake news at ang paninira at sinisira ang kanyang pangalan. Kaya nga tinuring niya na organized na bayaran. Naku, yan ang matindi. Organized na bayaran daw po ang mga DDS vlogger. Okay? So, ayan po ang pinag-umpisahan yan. At tatagal pa ito. Hindi magiba ng mga Duterte at ng mga DDS vlogger ang Kongreso. Pero ang kailang ginigiba ngayon ay yung chairman ng Quadcom na si Robert Barbers na pinagbibintangan na mayroong kinalaman sa drugs sa Surigao na hindi naman totoo. Dahil malinis, magpapalitan ba't makakabalik sa posisyon? Si Barbers ay ilang taon na yan naging congressman. Pagkatapos ng term niya na 9 years, babalik yan sa Surigao at magiging governor naman kapalit ng kanyang kapatid. Nagpapalitan lang sila. Sa tingin ninyo, mananatili ang mga barbers sa Surigao del Norte kung masama ang kanilang record? Ayan ang ipinamana ng kailang ama ni dating Senador Barbers. Kaya nga kanila at nakukontrol nila ang Surigao del Norte. Pero ngayon ay binabanatan, alam naman natin kung ano nga ang dahilan. Kaya nga, nasabi ni Barbers na dapat imbestigahan at papanagutin ang mga vloggers na maka Duterte. Kasi raw, tinuring niyang organized na bayaran.
para lang sinumira ng reputasyon ng iba. Ang tindi ng akusasyon. So, napapalitan na sila ngayon ng mga statement. Ako naman bilang isa ring vlogger, political vloggers, at mayroong personal knowledge sa kung ano ang galaw ng mga ng mga barbers kasi kilala kong matagal na yung mga yan, pamilyang yan. Sana maging aral ito sa mga kapwa ko vloggers. Okay? Kung hindi nyo alam ang ethics or panuntunan sa paghahayag po ng impormasyon o pagbabalita, aralin nyo. Kasi ang ginagawa ng mga lehitimong media sa broadcast business at sa print, yung mga mainstream media na tinatawag, nakita nyo wala silang masyadong sabit kasi alam nila ang limitasyon at ang kanilang obligasyon. Kaya dapat yung mga vlogger, alam din nila yung limitasyon. Hindi ko mo kayo ay mga vlogger, maninira na kayo sa isang tao o magpapagamit kayo sa isang grupo para siraan ng isang tao. Delikado yan. May pananagutan kayo. Okay? At yun ang ginagawa ni Barbers ngayon, Congressman Ace Barbers ng Surigao. Kayo ay pinaiimbestigahan at pinakakasuhan dahil sa inyong paninira sa reputasyon ng mga barbers. Sanay po yung mga yan sa mga media dahil matagal ng pulis at matagal na senador ang kanilang ama. At siya mismo na magkakapatid. Matagal sa politika, sa kongreso at sa local as governor. Pero alam naman natin mga kaibigan kung bakit sinisira si Barbers. Kasi nga siya yung lead chairman. Siya yung overall chairman ng committee, yung Quadcom, na alam na talagang maraming lumalabas na mga pangyayari sa nakaraang gobyerno. At ipit na ang mga Duterte dyan at mga taga-suporta nila tungkol sa mga illegal na gawain. Iyon ang dahilan. Kaya nga, posible na kaya nag-iingay ang mga DDS vlogger ay sila yung nautusan para sirain ang pagkatao ni Barbers dahil hindi nila magiba ang Kongreso. Katunayan, nagpasa nga ng resolusyon ng Kongreso ng 1 linggo na kanilang pinanindigan sila nagkakaisa at hindi sila palulupil o hindi sila paaapekto sa paninira ng mga makaduterte. At dahil dyan, ngayon, ang tinitira nitong mga pwedeng inautusan o ginagamit ng mga Duterte ay itong Quadcom chairman na si Congressman Barbers. So yan po yung pinag-umpisa niya. So ngayon, ang tanong, saan po kayo maniniwala? Sa sinasabing di umano, mga organized na bayaran? O ito namang company Barbers na nagtatrabaho lang? Ang pinagbintangan sa illegal na gawain. So matindi. Nagiging personal na po. Okay? Ako naman, kaya ko tinatalakay ito kasi para malaman nyo kung ano ang dahilan. So, pinaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan ang ginagawa ng mga makaduterte vloggers at kung ano naman ang panig ni Congressman Barbers. Na siyang aktibo, isa sa mga aktibong kongresista at pinagkakatiwalaan ng 19th Congress kasi siya nga yung ibinigay sa kanya ang pagiging overall chairman ng Quadcom. Hindi ibibigay sa iyo yan, posisyon na yan kung walang tiwala ang majority ng Kongreso at ang Speaker of the House. So napakataas ng kredibilidad ni Barbers sa Kongreso dahil pinagkatiwalaan siya ng sensitibong posisyon. Kaya ginigiba siya, kaya sinisiraan siya nitong mga identify. Pero matindi ang paratang. Well-organized bayaran. Wow! Please like, share, at subscribe kung hindi pa.